Hindi lamang tradisyon at kasiyahan ang tampok sa pagdiriwang ng Chinese New Year, kundi pati ang matibay na samahan ng Filipino at Chinese community na nananatiling matatag sa kabila ng mga isyong pampolitika. Si Angel Pastor magbabalita. Makukulay na parol at masasarap na pagkain ang karaniwang makikita tuwing sumasapit ang Chinese New Year sa Pilipinas. Hindi rin mawawala ang makukulay na dragon at lion dance sa mga lansangan, lalo na sa Binondo, Maynila. Para sa mga Chinese, pinaniniwalaang nagtataboy ito ng malas at naghahatid ng swerte at biyaya sa pagsisimula ng panibagong taon. Pero para kay Manila 3rd District Councilor Jeff Lau, higit pa dito ang mas malalim na kahulugan ng selebrasyon. Bilang bahagi ng tradisyon, patuloy ang pamamahagi ng tulong sa komunidad, mga simbolo ng swerte, kasaganaan at pagkakaibigan. Anya, ito ang paraan ng Filipino-Chinese community upang ibahagi ang kanilang kultura at pasasalamat sa mga Pilipino. Maganda kasi pinapakita ng mga ating mga kapwang Chinoy na pag Chinese New Year, una, isang way na express namin, tuloy-tuloy ang activity since last Sunday, namimigay ng mga bigas, rice giving, tuloy-tuloy po yun. Tapos yung mga kaugalian, lagi po nagbibigay ng mga tikoy sa mga Pilipino na pampaswerte. Yun ang parang simbolo na parang pagkakaibigan na kung anong kultura namin, sisyo namin sa mga Pilipino. Sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan sa antas ng pamahalaan, iginiit ng konsehal na maayos pa rin ang ugnayan ng mga ordinaryong mamamayan ng dalawang bansa. Anumang tensyon sa pagitan ng mga leader, hindi umano ito ramdam sa pang-araw-araw na pakikisalamuha ng mga Filipino at Chinese. Yung away, it's between... Apo, yung away nasa gobyerno lang. Pero down pababa naman kasi, makikita po natin lahat normal lang naman. Hindi umabot ng bubuli ng Chinese, hindi umabot na inaaway. Kasi makita po natin sa ibang bansa, before Indonesia, makita mo sobrang kawawa kasi yung ginagawa nila sa mga Chinese. Pero dito sa Pilipinas, ang bait po ng Pilipino kasi kami po mga Chinoy, although may dugong Chino kami pero pusong Pinoy, marunong rin kami makisama. Kaya lahat po kaibigan, hindi naman kami kasali doon sa yung inaaway ng gobyerno kasi sa atin, basta mamuhay tayo ng maayos, everyday, makapagtawid tayo ng bawat araw, hanap buhay, tapos kasama rin ng mga empleyado natin, marami kasi mga empleyado, malalaking kumpanya, marami puro Chinese empleyado, Pilipino. Alam po naman nila kung paano mag-treat yung mga nasa tamang batas para sa mga ating mga kapwa Pilipino. Kaya in between dito, mga Chinese at Filipino, okay naman ang relationship naman. Ipinunto rin ni Lau ang malaking ambag ng Filipino-Chinese community sa ekonomiya, partikular sa turismo at negosyo. Anya, dumarami ang direktang biyahe mula China patungong Pilipinas na nagdadala ng mas maraming turista at oportunidad sa trabaho. Hinimok niya ang lahat na magtulungan para sa mas matatag na ekonomiya at mas maunlad na pamumuhay sa pagpasok ng Chinese New Year 2026. Para sa ating mga kababayan, sana itong pagpasok ng Chinese New Year ng 2026, sana maging mas maayos ang ating gobyerno dito sa Pilipinas, maging mas maayos ang ating ekonomiya at yung pamumuhay ng tao sana maging mas maayos. Although sanay po tayo sa mga lahat ng pagsubok, pero sana po lahat po tayo magtulungan para lahat po tayo umasenso po. Samantala, ilan naman sa mga dapat abangan sa pagsalubong ng Lunar New Year ang fireworks at drone show sa Jones Bridge mamaya pagsapit ng 12:00 ng hating gabi. Gayon din ang engranding parades at cultural shows. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News.